China nang gagalaiti sa galit dahil sa patuloy na pangimasok ng mga reconnaissance plane ng Amerika sa West Philippine Sea. Partikular na dito, ang isa sa pinakamainit at future plus point, ang Sabina Shoal. Ayon sa China, posible umanong gumagamit ng electronic warfare ang Amerika para i-jam ang mga barko ng China Coast Guard na nasa loob ng Escuda Shoal. Malaki rin ang tulong ng presensya ng Amerika mga kabayan sa mga Pilipinong crew na sakay ng BRP Teresa Magbanwa upang itaas ang kanilang moral habang nakapalibot sa kanila ang mga nagdadamihan ng mga barko ng komunistang China. Aba, not just one, kung hindi dalawang eroplano ng kalyado ng Pilipinas ang nagpatrol sa bisinidad ng Sabina Shoal dahil isa pang P-8A Poseidon reconnaissance plane ng Australian Air Force ang nagsagawa din ng air patrol sa lugar palibot ng Escuda Shoal at isang veteranong mouthpiece ng China ang nakarma at ito ay si Ho Xijin na hinatulan ng gobyerno ng komunistang bansa na China na bawal na ito mag-post sa lahat ng platform ng social media matapos hindi nagustuhan ang kanyang mga naging komento. Isang patunay lamang nito na walang kinikilalang demokrasya ang People's Republic of China at ang mga Malaysian ay galit na galit sa ngayon na mayroong nag-leak na isang sensitibong protesta ng China ng agarang pagpapatigil ng oil exploration ito sa kanilang katubigan na nakapaloob sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Malaysia na inaangkin naman ng komunistang bansang China base sa kanilang 10-dash line. Ang sensitibong liham na ito ay iniulat sa isang kilalang pahayagan dito sa Pilipinas na pag-alaman na gustong itago ng gobyerno ng Malaysia ang tunay na kulay ng kinikilala nilang matalik na kaibigan na bansang China. Dahil sa pagkakadiscovery nito, naging maingay at matapang na sinabi ng gobyerno ng Malaysia na magpapatuloy sila sa paggalugan ng langis sa South China Sea. Sinabi mismo ito ng punong ministro nila na si Anwar Ibrahim habang inilulunsad ng kanyang gobyerno ang isang pagsisiyasat sa pinagmulan ng isang leak note na protesta na ipinadala ng Foreign Ministry ng China sa Embahada ng Bansang Malaysia sa Beijing. Noong nakaraang linggo, ang Philippine news outlet na The Inquirer ay nagpublish ng mga larawan ng isang 2 painang tala bilang bahagi ng isang kwento sa panggigiit ng Beijing na ang mga aktibidad ng pagsaliksik ng langis at gas ng Malaysia sa pinagtatalo ng karagatan ay lumabag sa teritoryo ng China. Sinabi na Anwar noong Huwebes na walang intensyon ang Malaysia na maging provocative o unnecessarily hostile sa China. Ngunit pinanigan ito na maayos itong gumagawa sa loob ng teritoryo nito base sa kanilang sinusunod na batas. Si Anwar ay nasa kanyang unang paglalakbay sa Russia upang kunin ang suporta ng Moscow para sa aplikasyon ng pagiging miyembro ng Malaysia sa BRICS, isang grupo ng mga umuunlad na bansa. Sinabi ng Foreign Ministry ng Malaysia sa isang payagan nito, Merkules na magain ito ng police report ang magsasagawa ng internal na investigasyon sa paglabag sa classified information na binanggit sa ulat ng The Inquirer. Hindi na-verify ng ministry ang authenticity ng leak note. Saad niya, Malaysia's stance on the South China Sea remains unchanged. Malaysia will continue to defend its sovereignty, sovereign rights, and interest in its maritime areas. Sinabi na Anwar na alam ng China ang pagtuklas ng isa o 2 malalaking balon ng langis sa loob ng tubig ng Malaysia at ang Malaysia ay patuloy na mag-ain sa pag-uusap sa lahat ng antas upang talakayin ang kanilang magkakapatong na pag-angkin sa daluyan ng tubig na mayaman sa mapagkukunan ng langis. Sinabi nito na ang China ay isang mabuting kaibigan, ngunit kailangan nilang magpatuloy ng kanilang oil exploration sa kanilang mga katubigan at magkakaroon ng pakinabang sa ekonomiya kabilang ang paglalagay ng mga makinarya para sa langis sa kanilang teritoryo. Inaangkin ng China ang pagmamayari sa halos buong South China Sea kung saan dumadaan taon-taon ang hindi bababa sa $3 trillion sa pandaigdigang kalakalan. Ang 10-dash line ng China na minarkahan ng Beijing sa mga mapa nito batay sa makasaysayang pag-angkin ay pumutol sa mga eksklusibong zonang pang-ekonomiya ng Brunei, Malaysia, Pilipinas, Taiwan at Vietnam na nagdulot ng mga tensyon habang ang mga kapitbahay sa Timog Silangang Asya ay naghahangad na pagsamantalahan ang masaganang langis at reserbang gas at yamang dagat sa kanilang sariling mga baybayin. Mula na maupo sa mataas na posisyon noong 2022, aktibong nagtrabaho si Anwar tungo sa pagpapalakas ng ugnayan sa China.
noong nakaraang taon. Gumawa siya ng hindi bababa sa 2 opisyal na paglalakbay patungo sa China. At noong Hunyo ng taong ding ito ay nag-host siya kay Chinese Premier Li Qiang upang ipagdiwang ang 50 years na diplomatikong relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang China ang pinakamalaking kasosyo sa kalakalan ng Malaysia sa loob ng 15 years noong 2023. Ang kabuang kalakalan ay lumago ng 9.5% taon-taon sa unang 7 buwan ng taong ito na nagkakalaga ng 275.8 billion ringgit o 58.2 US billion dollar. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.